Ang Davao Oriental ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Mati ang kapital nito at napapaligiran ng Davao de Oro sa kanluran at Agusan del Sur sa hilaga. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1966, lugar ng Tarragona, Davao Oriental. Sa panahong ito ay nasa edad 14 anyos itong si Randy. Sa murang edad ay nagtataglay na ito ng mutya na labis na kinatatakutan ng mga aswang. Balikan muna natin kung papaano nakuha ni Randy ang mutya ng perlas ng kadiliman. Nakatira ang pamilya ni Randy malapit sa dagat. Pangalawa siya sa 3 magkakapatid. Ang ikinabubuhay ng pamilya ay ang pangingisda. Sa murang edad na 6 ay sumama na si Randy sa kanyang ama sa laot upang mangisda. Kahit siya ay pangalawa, nagmistulang panganay dahil sa may karamdaman ang kuya nito na kung tawagin ay polio. Bata pa lamang si Randy ay nakitaan na ito ng interes sa karagatan, lalong-lalo na sa pangingisda. Hindi rin ito natatakot sumubok kahit pa sa mga delikadong bagay. Sa katunayan, napaka-agresibo ni Randy. Kung hindi namamalaot ay nakikipaglaro sa mga kapwa bata at mahilig itong umakyat sa mga puno. Kahit pa makailang beses na rin itong nalaglag, ay hindi pa rin ito nagtatanda. Ang laging gumagamot sa kanya ay ang kanyang lolo Pasio na isang manghihilot. Bukod sa interes nito sa pangingisda, ay nagkaka-interes din siya sa mga mutya dahil sa mahilig ang lolo nitong magkwento tungkol sa mga antingero. Buong-buo ang paniniwala ni Randy sa mga antingero at sa lihim na karunungan. Kaya pangarap din niyang maging isang taong may tangan. Hindi naman ito binibigyang pansin ng mga magulang dahil bata pa at kung ano-ano na lamang ang naiisip nito. Sa pag-edad niya ng 10 ay nabubuhat na ni Randy ang kapatid na may polio na si Romar. Dahil sa sakit ay mas malaki pa si Randy kesa sa kanyang kapatid. Mahal na mahal ni Randy ang kanyang kuya, kaya palagi niya itong sinasama sa mga kanyang pamamasyal. Awang-awa na kasi siya dito dahil palaging nasa loob lang ng bahay. 2 taon lang din ang agwat nila, kaya sabik rin itong makakita ng ibang bata. May pagkakataon na inaasar ang kanyang kuya dahil sa pagkakaroon nito ng maliliit na paa. Umiiyak na lamang si Romar at pinapatahan naman siya lagi ni Randy. Hindi rin may iwasan ang mga away bata. Minsan umuwi si Randy na bugbog at may mga pasa at duguan pa ang pagmumuka. Pero hindi tulad sa ibang kabataan na nagsusumbong at naghahanap ng kakampi galing sa mga magulang. Bagkus, pinipigilan pa nga niya ito na sugurin ang mga magulang ng bata na nananakit sa kanya. Kahit ganoon ang nangyayari, ay si Randy pa ang naunang magbigay pansin sa batang nanakit sa kanya. Naisapuso kasi ni Randy ang mga kwento ng kanyang lolo at ang pagiging mapagkumbaba at mabait ay ang mga taong kusang binibigyan ng gantimpala. Salat man sa buhay ay
hindi iyon naging hadlang kay Randy upang matutong magbasa at sumulat. Nagpapaturo kasi ito sa kanyang ina. Sa panahong iyon ay hindi pa gaanong binibigyang halaga ang edukasyon, lalo pa at malayo sila sa kabihasnan. Ang matutong magbasa, sumulat at magbilang ay sapat na iyon upang mabuhay. Isa rin sa natutunan ni Randy ay ang pamamana ng isda sa ilog. Halos hindi na nga naasahan itong si Randy sa gawaing bahay dahil sa palaging gumagala, pero kahit papaano ay nag-uuwi naman ito ng pagkain gaya ng mga prutas o di kaya ay mga isda. Masasabing sa murang edad ay marami nang kayang gawin si Randy. Sa pagtungtong niya ng 13 anyos ay kaya na ni Randy ang pumalaot mag-isa. Minsan isang hapon, pumalaot si Randy. Sinuway siya ng kanyang ama dahil baka abutan ito ng dilim. Subalit tumugon ang anak na bago dumilim ay makakabalik na ito. Habang hinihintay niyang magkalaman ang lambat, ay humiga muna sa bangka ang bata. Sa ilang minutong nakalipas ay nakakaramdam ng mahinang pag-uga itong si Randy. Noong una ay binabaliwala lamang niya ito sa pag-aakalang gawa lang ito ng alon. Hanggang sa naramdaman na lamang nito ang dahang-dahang pag-ikot ng kanyang bangka na tila nahihigop sa isang ipo-ipo. Napabalikwas si Randy dahil sa bumibilis na ang pag-ikot. Nanlaki na lamang ang mga mata ng bata dahil isang dipa na lang ang distansya niya mula sa mata ng ipo-ipo. Pilit naman siyang nagsagwan upang makalayo sa tubig na umiikot. Ngunit walang nagawa ang pagsagwan niya hanggang sa tuluyan na siyang nahigop ng ipo-ipo patungo sa ilalim ng dagat. Nahiwalay na rin siya sa kanyang bangka habang mabilis ang pagbaba niya sa tubig. Nang makaapak pa siya ng buhangin ay biglang nawala ang ipo-ipo. May konti pa namang liwanag dahil mataas pa ang araw. Napalingon si Randy sa palibot. Puro malalaking bato ang nasilayan niya sa ilalim. Hanggang sa nasipat niya ang isang bagay na kumikinang. Binalak niya itong kunin kaso may kalayuan ito at nauubusan na siya ng hangin. Kaya nagmadali siyang pumaibabaw at doon ito huminga ng matindi. Nakita niya ang bangka na nakataob sa di kalayuan, kaya pinuntahan niya ito at ibinalik. Mabuti na lamang ay naroon pa ang reserbang sagwan na nakatali sa loob ng bangka. Umahon siya at tuluyang umupo sa bangka. Oh, muntik na ako ron ah. Ganun pala ang pakiramdam kapag nahigop ng ipo-ipo. Salamat naman Panginoon dahil ilinigtas niyo po ako. Wika ng bata habang nakatingala ito sa langit. Biglang bumalik sa kanyang isip ang makinang na bagay na kanyang nasilayan. Kaya agad itong nagsagwan papunta sa bahaging iyon. Pinagmasdan niya muna ang daloy ng tubig. Malinaw naman ito at walang halong alon. Mataas pa naman ang araw at hindi naman ganoon kalalim sa bahaging iyon. Huminga ito ng malalim at sumised sa dagat. Hindi pa man siya nakakaapak sa buhangin, ay nasipat niya ng muli ang kumikinang na bagay.
Sa paglapit pa ni Randy ay nasilayan niya na ang kabuuan nito. Hugis bilog na kulay dilaw. Nang kanyang mahawakan ay makintab ito at hindi na umiilaw sa kinang. Agad itong bumalik sa itaas at nakabalik rin ito sa bangka. Tiningnan niya ng maigi ang bato. Isang malaking perlas ang tingin niya rito, pero hindi naman nakapaloob sa isang kabibe. Sa ilang minutong pagtitig niya sa bato, sumagi sa malikot na isip ni Randy na baka isa itong mutya. Nanlaki ang mga mata at tuluyang napangiti ang binata. Isang ipo-ipo ang humigop sa akin, tapos nakita ko to. Ibig sabihin, hawak ko ng mutya ng ipo-ipo. Sambit niya sa sarili habang galak na galak ang itsura. Agad niya itong inilagay sa bulsa at mabilis na nagsagwan ng bangka. Balak niya itong ipakita sa kanyang lolo Pasio. May naalala kasi siyang kwento nito patungkol sa mutya ng ipo-ipo. Subalit, nais niyang itong ilihim sa iba. Dapat siya lang at ang kanyang lolo. Hindi rin naman kasi naniniwala ang mga magulang niya sa mga kwento ng kanyang lolo. Nang makauwi na si Randy, ay nagdahilan na lamang siya na nakatulog at nawala niya ang lambat. Dahil gumagabi na rin, kaya ipinagpabukas na lamang ni Randy ang pagpunta sa kanyang lolo. Baka kung magpupumilit pa siya, ay magagalit na ng tuluyan ang kanyang ama. Binalot niya ng tela ang bato at inilagay sa ilalim ng kanyang mga damit sa loob ng aparador. Habang mahimbing na natutulog ang buong pamilya, ay nagising ang ama dahil sa kakaibang mga huni at tunog sa paligid. May parang huni ng ibon na ngayon lamang niya narinig. May atungal ng baboy. May mga nagtatakbuhan at kung ano-ano pang kaluskos. Bumangon ang padre de pamilya at sumilip ito sa isang siwang. May mga naaninag siya na nagtatakbuhan sa mga halaman. Kaya ginising niya ang asawa upang puntahan ang mga anak sa kabilang silid. Marahan din niyang kinuha ang itak. Habang pinapakiramdaman niya ang mga nilalang sa labas, ay napaisip ito kung bakit biglang nagparamdam ang mga elemento sa kanila. Si Rudy, na ama ni Randy, ay nagkukunwari lamang na hindi interesado sa mga nalalamang kwento ni Randy mula sa lolo nito. Pero ang totoo, lahat ng ikwento ni Lolo Pasio ay may katotohanan. Sadyang ayaw lang niya na maranasan ni Randy ang mga bagay na puno ng misteryo at panganib. Samantala, halos 3 oras din gising si Rudy dahil sa pagbabantay nito sa kanyang mga anak. Alam niya na masasamang elemento ang nasa labas ng bahay. Kung balak ng mga elemento na mambiktima ay hindi ganito karami. Maliban na lang kung may kailangan ang mga ito. Sumapit ang umaga. Maigi niyang sinipat si Randy. Wala namang kakaiba. Hanggang nagpaalam na ito, natutungo sa kanyang lolo. Nadatnan niya ito habang namimitas ng kalamansi. Nagulat na lamang ang matanda sa biglang pagsulpot ng apo sa tabi nito. Tumulong ang bata sa pamimitas ng mga bunga habang nagkwekwentuhan.
Nagbukas ng paksa si Randy patungkol sa mutya ng ipo-ipo. Alam mo ba, Apo? Ang mutya ng ipo-ipo ay isa sa pinakamalakas na mutya sa mundo. Kaya nitong lumikha ng dilubyo. Aba, teka, bakit mo ba natanong yan? Ilang beses ko na yatang nakwento sa iyong tungkol dyan. Wika dito ng kanyang lolo. Mabilis na inilagay ni Randy sa sisidlan ang mga kalamansi at inalalayan ang matanda sa pag-upo. Habang nagkaharap na sila sa mesa, ay inilahad ni Randy na may nakuha siyang bagay sa ilalim ng dagat. At pinagdududahan niya na isa itong mutya. Bahagyang natawa ang matanda dahil sa napakaseryosong mukha ng bata. Hanggang sa inilabas na ni Randy ang nakuha niyang bato. Mahabaging langit. Apo, papaano mo nakuha ang bagay na yan? Gulat na wika at natatakot ang matanda. Dito na inilahad ng apo kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya kahapon sa dagat. Tugon ng kanyang lolo, hindi mutya ng ipo-ipo ang nakuha nito, kundi ang perlas ng kadiliman. Ayon kay Lolo Pasio, ang mutyang nakuha ni Randy ay sadyang ipinagkaloob sa kanya. Hindi ito nakukuha maliban na lamang kapag ipinagkaloob mismo ito sa tao. Magtataglay ito ng lakas at bilis. Mabisa rin itong pampaswerte sa bahay at maging sa negosyo. Ang taong magtatanga nito ay susubukin ng mga elemento bago tuluyang makamtan ang kabuoang taglay ng mutya. Subalit, ang mutyang ito ay maaaring gamitin sa kabutihan o kasamaan. Kaya mag-iingat ang may tangan na ito na hindi mamumutawi sa kanyang pagkatao ang kasamaan. At ang anumang sandata na gagamitin ng may tangan ay magkakaroon din ito ng pambihirang kakayahan. Natulala na lamang ang bata sa mga narinig mula sa kanyang lolo. Nag-aalala naman ang matanda dahil napakabata pa ni Randy na magkaroon ng isang tangan. Mabuti sana kung purong kanan ito, katulad ng mga ibang mutya na hindi gagana kung sa kasamaan mo gagamitin. Kinakailangan ni Randy ang matinding gabay. Sinabi ng lolo nito na dapat itong malaman ng kanyang mga magulang upang magabayan ang bata. Sinamahan ni Lolo Pasio ang bata pabalik sa bahay. Pagdating sa bahay ay pinapasok niya si Randy. Habang wala pa ang mga magulang, pinuntahan ni Lolo ang ina ni Randy na si Anding habang nagsasalansan ng mga pinatuyong isda. Sinabihan niya ito na umuwi na ng bahay dahil may mahalaga silang pag-uusapan. Hindi na nagtanong pa si Anding dahil sa napakaseryosong mukha ng matanda. Bagkus, tumango ito at tumugon sa tanong kung nasaan si Rudy. Nadatnan naman ni Lolo ang anak na si Rudy na kasalukuyang nag-aayos ng kanilang lambat. Rudy, kailangan nating mag-usap tungkol sa anak mo. Mahina at seryosong wika dito ni Lolo. Sa loob ng bahay, nagkaharap silang apat. Sa inilahad ng matanda ay pangamba at takot ang dulot nito sa mag-asawa.
Alam na ngayon ni Rudy ang dahilan kung bakit sila dinalaw ng mga elemento kagabi. Akmang papagalitan na sana ni Rudy ang anak, kaso sinuway siya ng ama at dinala sa likod bahay upang kausapin ng personal. Itay, kasalanan mo to eh. Kung ano-ano kasi ang pinapasok mo sa utak ng bata. Nangangambang wika dito ni Rudy. Ipinagkaloob mismo sa bata ang mutya. Interesado man siya o hindi, gagawa pa rin ang paraan ng mutya na makuha niya si Randy. Tugon dito ng matanda. Nagmungkahi si Lolo Pasio na sa lalong madaling panahon ay dapat makita at makilala ni Randy ang kanyang tiyuhing si Boyong. Pumalag naman si Rudy. Para sa kanya, tama na ang isang antingero sa kanilang pamilya. At kung bakit hindi kilala ng mga anak ni Rudy si Boyong dahil sa labis na galit nito sa kapatid. Nang dahil sa pagiging antingero ni Boyong na tumutugis ng mga aswang, ay napahamak ang kanilang ina dahil sa paghihigante ng mga aswang. Kaya nagpakalayo na lamang si Boyong upang makaiwas ito sa problema. Paminsan-minsan ay dumadalaw naman si Boyong sa ama nila, kaso hindi ito kahit kailan nagpunta sa bahay ng kapatid na si Rudy dahil tiyak gulo lang ang mangyayari. Rudy anak, alam natin pareho na si Boyong lang ang makakatulong kay Randy. Pakiusap dito ng kanyang ama. Hindi tay, ibabalik kong mutya kung saan ito nanggaling. Gusto kong lumaki si Randy sa normal na pamamaraan. Galit na wika ng kanyang anak. Agad bumalik si Randy sa loob at pilit kinuha sa bata ang mutya. Subalit, pumalag ang bata at dahil sa pagpupumilit ni Rudy, ay nakabig siya ng anak. At laking gulat ng lahat dahil tumilapon si Rudy sa dingding ng kanilang bahay. Itay, patawad po. Hindi ko po sinasadya. Pagsasumamo ng bata habang nakatitig sa mga kamay. Akmang lalapit na sana ang bata sa ama, ay pinigilan ito ni Rudy. Nakiusap ito na ilapag ang bato sa sahig. Bilang anak, ay wala nang nagawa ito, kundi sundin ang ama. Sa paglapat ng kamay ni Rudy sa mutya, ay bigla itong napaso. Kasing init ng apoy ang nadama ni Rudy. Nagulat na naman ang lahat at nagtinginan sa bawat isa. Rudy, ibang taglay ng mutyang yan. Tanging si Randy lang ang makakahawak niyan. Wika ni Lolo Pasio at sumenyas kay Randy na pulutin ang mutya. Marahang pinulot ng bata ang mutya at wala itong naramdamang init. Itinago sa kamao ang mutya at tumingin sa mga nakapaligid. Itay, hayaan niyo na po sa akin to. Pangako, hindi ko ito gagamitin sa kasamaan. Sambit dito ng bata. Hindi na umimik si Rudy. Tumayo ito at nagtungo sa beranda. Puno ng takot ang itsura nito. Natatakot siya para sa buhay ng kanyang mag-anak. Saksi kasi si Rudy kung papaano pinatay ng aswang ang kanyang ina habang wala naman siyang nagawa sa labanang ito. At ayaw na ni Rudy na maranasan ang kagimbal-gimbal na eksena.
Hinawakan ni Lolo Pasio ang anak sa balikat. Ayon dito, tadhana ni Randy ang magiging isang antingero. At kahit anong pilit pa na iiwas ang bata, darating pa rin talaga ang sandali na lulukubin na ito ng mutya. Lumakad si Rudy at nagtungo sa dalampasigan. Habang pinaintindi naman ni Andeng sa anak kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kanyang ama. Si Boyong na nakakatandang kapatid ni Rudy ay isang antingero na may tangan ng mutya ng kalamansi. Namuhay ito sa kabilang bayan. Sa katunayan, lingid sa kaalaman ni Rudy, binabantayan ni Boyong ang pamilya nito. Isa rin itong manunugis ng aswang at matagal na panahon niya nang hinahanap si Romero. Si Romero ang aswang na pumaslang sa kanyang ina. Samantala, umuwi muna si Lolo Pasio habang hindi pa nakapagdesisyon itong si Rudy. Pero binalaan niya ang anak. Sa pagsapit ng gabi ay babalik na naman ang mga elemento. Bago gumabi ay naghasa na ng itak itong si Rudy. Lumapit sa kanya ang anak na si Randy. Kita mo na ang ginawa mo? Kagabi, may mga masasamang elementong umaaligid sa bahay natin. Wika dito ng kanyang ama. Yumuko na lamang ang bata at nagtungo ito sa silid. Randy, kahit anong mangyari, wag na wag kang matatakot. Sambit ng ama bago tuluyang pumasok ng silid itong si Randy. Habang nasa silid, nakaupo si Randy sa higaan at pinagmasdan ang dalawang kapatid na nakahiga sa nakalatag na banig sa kanilang sahig. Papaano kung mapapahamak ang mga kapatid nang dahil sa kanya? Ibabalik na lang kaya niya sa dagat ang bato? Mga katanungan na gumugulo sa isipan ng bata. Sa kanyang pagkakahimbing ay nagising siya dahil sa tunog ng mabagal na kalmot sa dingding na nasa kanyang likuran. Nagsimula na namang magparamdam ang mga elemento. Randy, lumayo ka dyan. Sigaw ng ama, sabay karga sa kuya at bunso nila. Bago pa man makalayo si Randy, ay nahila na siya ng elemento. Tumilapon ang bata sa may halamanan na nasa lagayan ng mga paso. Kitang-kita ni Randy ang anyo ng nilalang. Tayong tao pero mukha ng aso. Mabalahibo ang malaking katawan at may mga matatalas na kuko. Nilapit nito ang mukha sa bata at tuluyang inamoy. Lumingon ang nilalang sa bahay at agad tumalon at pumasok ito sa loob. Magkakasama ang pamilya ni Randy sa loob. Nakaharang ang ama habang itinututok sa nilalang ang ginawa nitong itak. Isa-isang tiningnan ng nilalang ang apat na tila may hinahanap. Nang mabigo ang nilalang, ay umangil ito ng malakas. Matapos nito, ay napatingin sa kwarto ng mga bata. Winasak nito ang aparador, kung saan naroon ang mutya. Nahulog ito at gumulong sa sahig. Napatras ang nilalang nang makita ang mutya. Umangil muli ang nilalang at tumalon palabas ng bahay. Marahan itong lumapit kay Randy na nakatayo na nilabanan ng bata ang matinding takot. Alinsunod sa sinabi ng kanyang ama.
Halimaw, ako ang harapin mo. Huwag ang anak ko. Sigaw ng ama na nasa bakuran na. Lumingon ang halimaw sa ama at sinugod ito. Akmang kakalmutin na sana, biglang may lalaking bumangga sa halimaw at nagpagulong-gulong ang dalawa sa lupa. Si Boyong. Nakipagbuno ang kapatid ni Rudy sa isang halimaw. Sinalo ni Boyong ang pagkalmot ng halimaw at inundayan ng saksak ang katawan at pinutol ang kamay. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Randy sa bilis ng pagkilos ng lalaki. Napatras na ang halimaw sa labis na sakit sa naputol na kamay. Sinugod naman ito ni Boyong at walang awang pinagtataga hanggang sa tuluyan ng napabagsak niya ito. Bulagta ang halimaw habang nasa tabi nito ang matangkad na may malaking katawan na lalaki, hawak ang mahabang itak. Napatitig na lang si Randy dito. Ngumiti naman si Boyong at tumango sa bata. Sa paglapit ng ama sa bata, agad ring umalis si Boyong na naglaho sa dilim. Itay, sino pong lalaking yun? Tanong dito ni Randy. Wala anak, tayo na sa loob. Tugon dito ng kanyang ama. Dahil sa kaguluhan, ay nagising ang mga kapitbahay at saksing buhay ang mga ito sa nawasak na tahanan ni Rudy. Nagtulong-tulong naman ang mga ito na kahit pansamantala ay may ayos ang bahay ng mag-anak. Kinabukasan ay nagpaalam si Randy sa kanyang ama na papalaot upang ibalik ang mutya sa dagat. Pinalapit ni Rudy ang anak at niyakap niya ito. Napagtanto ng ama na kahit anong gawing pagtaboy ni Randy sa mutya ay babalik at babalik pa rin ito sa kanya. Kinausap ni Rudy ang anak. Ayon dito, ang lalaking tumulong sa kanila kagabi ay ang tiyuhin ni Randy na si Boyong. Nais ni Rudy na sasailalim sa pagtuturo ni Boyong itong si Randy sa pamamagitan ng kanyang tiyuhin ay makakatulong ito kay Randy upang magamit niya ng maayos ang hawak na mutya. Panigurado, alam na rin ni Boyong ang tungkol sa mutya. Natawa naman si Randy sa sinabi ng kanyang ama at tamang-tama naman ang pagdating ni Lolo Pasio. Nako, anong nangyari dito kagabi, Rudy? Sinasabi ko na nga ba? Ano, maayos ba kayong lahat? Nag-aalalang tanong ng matanda. Nawala naman ang pag-aalala ng matanda sa tugon ni Rudy na walang nasaktan sa kanila maliban sa nawasak na bahay. Inilahad din ni Rudy na biglang dumating si Boyong at tinalo ang elemento na umatake sa kanila. Kinausap rin niya ang ama na ihahatid nila si Randy sa kapatid nitong antingero. Ikinatuwa naman ng matanda ang desisyon ni Rudy. Inabot naman ni Anding kay Randy ang ginawa nitong sisidlan ng mutya. Isang tela na kulay pula na may matibay na lubid upang maikwintas nito ang mutya. Bago magtanghali ay nagtungo na sila sa kabilang bayan. Nasa maygit kalahating oras lang ang tinakbo ng kabayo papunta sa lugar nila Boyong. Nakatira ito sa kapatagan at sa di kalayuan ay may bundok at masukal na kagubatan. May mga laga itong itik na panghanap buhay. Kitang-kita sa mukha ng binata ang pagkahiya kay Rudy sa kabila ng ngiti nito.
Hindi ka pala nagkaroon ng sariling pamilya, kuya. Bulalas dito ni Rudy. Mas mabuti nang mag-isa sa buhay, Rudy. Nais pa sanang ituloy ni Boyong kaso sa tingin na nilang magkapatid ay naiintindihan nito ang ibig sabihin na kaya hindi nagkaroon ng sariling pamilya itong si Boyong dahil ayaw nitong maulit ang nangyari sa nakaraan nang mapaslang ang kanilang ina. Isang pasanin para sa isang antingero ang pagkakaroon ng pamilya dahil ito ang pangunahing babalikan ng mga kalabang nilalang. Ipinakilala na rin ni Rudy ang anak na si Randy sa tiyuhin nito. Sinabi ni Boyong na mula sa malayo ay kahit papaano ay nasubaybayan ni Boyong ang paglaki ng mga pamangkin. Oo, Rudy, laging nakabantay si Boyong sa inyo. Sa katunayan, sa unang gabi ng pagpaparamdam ng mga elemento, si Boyong ang nagtaboy sa mga iyon. Kinuha ng kuya mo ang atensyon ng mga demonyong yon at nakipaglaban sa kanya. Isang bungis-ngis at 2 alan ang napatay ni Boyong nung gabing yon. Wika dito ng kanyang ama. Nagpasalamat naman si Rudy sa ginawa ng kapatid. Sa loob ng bahay habang nasa mesa, ang mutya ng perlas ng kadiliman ay manghang-mangha si Boyong rito. Kahit siya ay hindi niya nahahawakan ang mutya dahil sa sobrang init. Sa mga kwento lang ng mga albularyo at antingero, nagkaroon ng kaalaman si Boyong tungkol sa mutya at ito ang unang beses na nasilayan niya ito. Ayon kay Boyong, hindi pa nakamit ni Randy ang kabuoang kapangyarihan ng mutya dahil susubukin muna siya nito sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kahit anumang masamang nilalang. Babala rin ni Boyong na gumagana ang mutya sa magkasalungat na karunungan kanan at kaliwa. Nangako si Boyong na gagawin niya ang lahat upang maturuan at magabayan ang pamangkin sa bagong yugto ng buhay na tatahakin nito. Bago lumubog ang araw, ay nagpaalam na ang ama at lolo ni Randy. Matapos maayos ang mga gamit ni Randy, ay nanghuli ng itik si Boyong. Iihawin niya para sa hapunan. Habang naghahapunan ang magtiyuhin, inabisuhan ni Boyong na hindi titigil ang mga elemento na subukin siya dahil sa tangan nitong mutya. Minsan ang nakaharap ng halimaw si Randy at napaglabanan niya ang takot. Sa sandaling ito ay porsigido na si Randy na labanan ang anumang elemento. Malaking tulong ang mga kwento ng kanyang lolo upang mas maintindihan pa ang pagiging isang antingero. Ibinahagi rin ni Boyong sa bata ang ilang karanasan nito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ayon pa sa tiyuhin, sa tuwing kahaharapin na ni Randy ang aswang, ay dapat hindi siya makitaan ng takot nito. At kapag may pagkakataon, ay atakihin niya ito kaagad. Napakatuso ng mga aswang, kaya dapat magiging tuso rin siya at kahit kailan, wag na wag siyang maawa sa mga ito. Gayunpaman, nahiga na si Randy at pinakikiramdaman niya ang paligid habang hawak-hawak ang mutya na nasa kanyang dibdib. Si Boyong naman ay nagkakape sa kusina. Makalipas ang 1 oras, dinig na dinig ni Randy ang paglapag ng iilang nilalang sa kanilang bakuran. Agad bumangon ang bata. Sumunod naman ang huni ng kabayo.
Nag-ingay na rin ang mga itik dahil sa panganib na nararamdaman ng mga ito. Randy, humanda ka na. Nandito na sila. Huwag kang matakot. Aalalayan kita. Sambit ni Boyong habang hawak ang itak. Lumabas na ng silid ang bata. Tumingin muna sa tiyuhin bago lumabas ng bahay. Tumango si Boyong at sumunod na rin sa kanyang pamangkin. Isang nagnanangis na tikbalang ang bumungad kay Randy. Masigasig itong nakatayo sa bakuran. Sa porma nito ay handa na ito sa isang digmaan. Ikaw na ang bahala sa isang yan. Ako naman sa mga tiktik. Wika ng kanyang tiyuhin. Sumugod na ang tikbalang kay Randy. Sinalag ng kanyang kamay ang suntok nito. Dama ng bata ang pagdampi ng kamao ng tikbalang. Subalit, hindi naman ganoon kasakit ang pag-atake nito. Ito na marahil ang kakayahan ng isang antingero kung bakit nakakasabay ito sa mga kalaban. Sa sumunod na suntok ay sinalo na ito ni Randy at nang mahawakan ang kamay ng tikbalang ay ibinalibag ito ng bata. Para kay Randy, mas mabigat pa ang kanyang kuya kesa sa tikbalang na iyon. Dahil sa napagtanto ng bata ay agad siyang sumugod sa tikbalang na nakadapa pa sa lupa. Pinagtatadyakan niya ito sa tagiliran. Hinila ang mahabang buhok at inihampas ang nilalang sa nag-iisang puno ng nyog sa kanilang bakuran. Huwag mo nang buhayin yan, Randy. Sigaw ni Boyong habang abala sa pakikipaglaban sa apat na tiktik. Tila nagwala ang bata ng sandaling iyon. Nang mapansin niya na nanghihina na ang tikbalang, sinipat niya ang gintong hibla ng buhok nito. Inundayan pa ni Randy ng isang suntok ang nilalang at binunot ang gintong hibla. Napangisi na lamang si Boyong dahil tila alam ng pamangkin ang tungkol sa gintong hibla sa buhok ng tikbalang. Tumayo ka, elemento. Nais kitang maging kakampi at kaibigan. Wika dito ni Randy. Pilit tumayo ang tikbalang at yumuko ito sa harapan ni Randy. Tawagin mo kong Asnar, batang antingero. Sambit ng tikbalang bago tuluyang lumisan. Lumapit si Boyong sa pamangkin at hinawakan ang ulo nito na tuwang-tuwa. Nasipat naman ni Randy ang nakabulagtang mga tiktik. Makalipas ang ilang minuto ay umiilaw ang mutya ni Randy na animoy nagbabaga. Hinugot ito ng bata mula sa lagayan at inilagay sa palad. Ang dating kulay dilaw ay napalitan ng kulay na parang nagbabagang uling. Ibig sabihin, nakamit na ni Randy ang kabuuan, tangan ng mutya. Simula ngayon, pamangkin, isa ka ng tunay na antingero. Wika dito ni Boyong. Kinabukasan ay nag-umpisa na ang pagsasanay ni Randy sa pisikal na labanan. Unti-unting nagamay na ng bata ang kanyang tangan. Sa mga araw ng kanyang pagsasanay ay nasisipat ng bata itong si Asnar na nakatanaw mula sa malayo. Hinayaan lang naman ito ni Randy. Mas doble pa ang kakayanan ni Randy dahil taglay na rin niya ang abilidad ng tikbalang. Isang araw ay nadatnan ni Boyong na gumagawa ng pana itong si Randy. Ayon sa bata, ito ang ginagamit niya sa panghuhuli ng isda sa ilog.
Hayaan mo, Randy. May ibibigay ako sa iyo kapag natapos na natin ang pagsasanay mo. Nakangiting wika dito ni Boyong. Bilang huling bahagi ng pagsasanay, ay pinasakay ni Boyong ang bata sa kanyang kabayo habang gamit ang pana na animoy nakikipaglaban. Makalipas ang mahigit 2 buwan, batak na ang katawan ng bata sa pakikipaglaban. Isang hapon, dumating si Boyong na may dala na isa pang kabayo. Ang kabayong iyon ay kulay puti na labis ikinatuwa ng bata. Habang kinikilatis ng bata ang kanyang kabayo, ay nasa isip naman ni Boyong na malaking tulong sa kanya si Randy sa pagtugis niya kay Romero, ang aswang na matagal niya nang hinahanap upang paslangin. Bilang taglay nito ang mutya ng kalamansi, agad nararamdaman ni Romero ang presensya ni Boyong, kaya lagi itong nakakatakas. Hayop ka, Romero. Humanda ka sa muling paghaharap natin. Wika ni Boyong sa kanyang isipan. Kinabukasan ay nagtungo ang dalawa sa bayan ni Randy. Laking tuwa ng pamilya ni Randy sa kanyang pagbabalik. Nakasakay sa kabayo habang nakasukbit sa likod ang pana at itak naman sa tagiliran. Isang mandirigma na kung titingnan ang ayos ng bata. Hindi nabigo si Boyong sa pangakong binitawan sa ama ni Randy. Nilapitan ni Randy ang kanyang mga kapatid at nagwika na poprotektahan niya ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya. Binuhat muli ni Randy ang kapatid at hinabol naman sila ng kanilang bunso. Masayang naglalaro ang mga bata sa bakuran. Habang tinitingnan ni Rudy ang anak, ay hindi nito maiwasang mangamba sa tatahaki nitong bagong landas, ang maging isang antingero. Bago gumabi ay umalis na si Boyong. Babalikan na lamang niya si Randy kapag nalaman na nito kung saan naglulungga si Romero. Minsan na rin itong namataan sa hilagang bahagi ng Tarragona. Ayon sa mga kaibigang albularyo ni Boyong, si Romero ay isang aswang na ang lahi ay mandaragit. Palipat-lipat ito ng lungga, hindi dahil takot siya kay Boyong, kundi pang-aasar niya ito sa binata. Tuwang-tuwa si Romero na napaglalaroan niya ang antingero. Lingid sa kaalaman ni Boyong ay umanib na pala si Romero sa mga gabunang bilang tagapagsilbi sa mga ito. Samantala, muling nanumbalik ang normal na buhay ni Randy sa pagbalik niya sa poder ng kanyang mga magulang. Gaya ng dati ay sumasama ito sa pangingisda. Taglay din ng mutya niya ay ang swerte, kaya laging marami ang huli nila. Tuwang-tuwa naman ang ina na si Andeng dahil maraming tuyo na naman siyang magagawa upang ibenta. Subalit, tanging hiling ni Randy ay gumaling ang kanyang kapatid sa sakit nito. Habang nakahiga si Randy isang gabi, may narinig siyang huni ng kabayo. Alam niya na hindi niya iyon alaga. Marahang bumangon si Randy at lumabas ito ng bahay. Nasipat niya si Asnar na nakatayo sa gilid ng puno at nagkukubli sa dilim. Nilapitan ito ni Randy at tinanong kung ano ang kailangan nito. "Ihanda mo ang sarili mo, batang antingero.
Nararamdaman kong panganib sa iyong buhay. Narito lamang ako sa oras na kailanganin mo ng tulong. Tugon dito ng tikbalang. Napangiti naman si Randy at lubos na nagpasalamat ito sa nilalang. Matapos ang konting pag-uusap ay humayo na ang elemento. Makalipas ang ilang linggo ay narinig ni Randy ang takbo ng kabayo. Muling nagpakita si Boyong na may seryosong pagmumuka. Agad nagpaalam ang bata sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Inaasahan na rin kasi nila na anumang araw ay kakailanganin ni Boyong ang pamangkin. Agad nang sumunod si Randy sa kanyang tiyuhin at nagtungo sa bahay nito. Inilahad ni Boyong sa bata ang plano nito. May aswang silang susugurin at walang iba kundi si Romero. Binanggit na rin niya kung bakit niya ito pakay. Isang paghihigante ang gagawin ng binata at umaasa siya na ang pagkakataong ito ay ang tuluyan niya ng magapi ang aswang. Dahil sa nais ng tiyuhin, ay gumawa pa ng maraming palaso itong si Randy. Ito ang kanyang unang beses na sasabak sa laban kontra aswang. Makalipas ang ilang araw, ay nagtungo na ang magtiyuhin sa lugar kung saan naglulungga itong si Romero. Sa isang maliit na nayon na napapaligiran ng bundok, ang kinaroroonan ng aswang. Hindi makapaniwala si Boyong na may nabuo na palang komunidad ng mga aswang itong si Romero. Nagmasid muna ang dalawa. Nakadapa ang mga ito habang sinisipat ang nayon. Klaro pa sa kanilang paningin dahil papalubog pa ang araw. Sa pagpapatuloy ng pagsipat nila sa lugar, ay abala ang mga naroon sa pagsampay sa hindi matukoy kung anong karni iyon. May mga hinihila rin ng iba na mga iilang tao na punong-puno ng sugat at duguan. Dito na kumpirma ni Boyong na ang mga taong naroon sa nayon ay mga aswang. Bago man sa paningin ni Randy, subalit matagal na itong tumatak sa kanyang isipan base sa mga kwento ng kanyang lolo Pasyo. Randy, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong ng kanyang tiyuhin. Ayos lang ako, tiyo. Huwag kang mag-alala. Handa na ako. Tugon dito ng bata. Sinabi na rin ni Boyong ang magiging plano nila sa pag-atake. Kailangan lang niyang masiguro kung nasaan ba talaga si Romero. Ilang oras pa ang lumipas. Habang nagpapakain ng damo itong si Randy sa dalawang kabayo, ay tinawag na siya ng kanyang tiyuhin. Itinuro niya ang isang lalaki na nagpapaningas ng apoy sa gitna ng nayon. Walang iba kundi si Romero. Subalit, nagtataka ang binata dahil animoy utusan ang aswang sa nayon. Makalipas pa ang ilang minuto, ay lumabas ang isang gabunan na ikinagulat ni Boyong. Mas nagulat pa siya dahil may 3 pang gabunan na lumabas at nagtungo sa mga taong nakatali sa gitna ng lugar. Hindi ito maaari, sambit ni Boyong. Nagtaka naman ang bata at nagtanong kung bakit. Tugon dito ni Boyong, may mga gabunan sa lugar at hinala niya, hindi lang 4 ang mga iyon. Malamang pugad ng gabunan ang nayon
at isa lamang sa mga alagad ng mga ito si Romero. Dahil sa pangamba na mapahamak ang bata, ay nagpasya si Boyong na umalis at gagawa ng ibang plano. Subalit, pumalag na itong si Randy. Tiyo, walang pinagkaiba kung ngayon o bukas tayo aatake. Nandito na tayo. Alam ko ang kakayahan ng gabunan. Porsigidong wika dito ni Randy. Dahil sa determinasyong ipinakita ni Randy, ay nagkalakas loob itong si Boyong. At dito na nilapag ng tiyuhin ang plano. Habang sarap na nilantakan ng 4 na gabunan, ang mga biktimang nakatali ay biglang tumarak sa ulo ng isa, ang palaso na gawa sa bagakay. Ang isa sa taglay ng mutya ay napag-iisa nito ang kakayahan ng may tangan at sa gamit nitong sandata. Kaya tumalab ang palaso sa kabal ng gabunan. Dagdag pa na ito ay bagakay na isang sa mabisang pangontra laban sa mga aswang. Sa pagtarak ng palaso ay animoy nalasing ang gabunan at hindi makontrol ang galaw nito. Tumirik na din ang mga mata at bumagsak sa lupa at tuluyang nangisay. Nagimbal naman ang 3 kasama nito. Sabay na umangil ang 3, hudyat na may kalaban sa paligid. Bukod sa iilang mandaragit na alipin nito, ay may mga aswang na kung tawagin ay asbo, na alipores din ng mga gabunan. Tumambad sa kanila si Boyong na agad sinunog ang isang kubo. Sugurin siya. Utos dito ng isang gabunan. Sabay-sabay na sumugod ang mga asbo. Nasipat naman ni Boyong si Romero na nakangisi at ibinuka ang pakpak. Dito lumipad kasama ang iba pang mandaragit. Hinarap mag-isa ni Boyong ang mga asbo. Sa bawat pagtama ng kanyang itak ay putol agad ang mga galamay ng aswang. Habang pumapaikot ang mga mandaragit sa nayon, si Randy naman ay naiwan sa itaas na nagkukubli. Inasinta niya ang isa sa mga mandaragit sa pool sa leeg, dahilan upang mawalan ng kontrol ang aswang. Bumulusok ito pababa habang pilit sinisipat ng kasamahan kung saan nanggaling ang pag-atake. Sa harapan mismo ng mga gabunan ay bumagsak ang isang mandaragit na nangingisay na. Napatingala ang mga ito at agarang nagpunta sa tuktok. Nalinti ka na. Sambit ni Boyong nang makita ang mga gabunan na papunta sa direksyon ni Randy. Gustuhin man niyang puntahan ang pamangkin, kaya lang sandamakmak na mga asbo ang umaatake sa kanya. Unang nasilayan ng mga gabunan ang 2 kabayo. Umamoy-amoy ito sa hangin. Kahit papaano ay nakadama ng takot si Randy habang nagkukubli sa talahiban, nagabewang ang taas. Nasipat rin ng bata na pumaibabaw na ang 5 mandaragit at alam niya na mula sa ibabaw ay may kita siya ng mga ito. Dito na biglang tumayo si Randy at inasinta ang isang gabunang mas malapit sa kanya. Sabay sambit sa pangalan ni Asnar. Sa pagtama ng kanyang palaso sa gabunan, ay bigla namang lumabas si Asnar at sinunggaban ang isa pang gabunan. Tumarak ang palaso sa dibdib ng gabunan dahilan sa pagbagsak nito. Nagpangbuno naman si Asnar
sa isa pang gabunan. Subalit, hindi nito nakayanan ang lakas na taglay. Tumilapon ng malayo ang tikbalang nang mahampas ito ng kamay ng gabunan. Habang ang isa pang gabunan ay gulat na gulat dahil sa isang palaso lamang ay nawalan ng buhay ang kapwa gabunan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa bata. "Anong meron ka, bata?" Galit na tanong dito ng gabunan. Muling inasinta ni Randy ang pana, ngunit bago pa man niya ito mabitawan ay tumalon ng malakas ang gabunan papalayo sa kanya. Pati ang mga mandaragit ay umalis na rin. Biglan nawalan ng kalaban si Randy. Nang makita ng bata na pinagtutulungan na ang kanyang tiyuhin, ay agad na siyang bumaba at sumugod ito gamit ang itak. Sa bawat tama ng sandata ni Randy sa mga asbo, ay agad itong naagnas. Isang kakayahan na ikinagulat ng mga aswang, maski ni Boyong. Dahil sa nasaksihan ng mga ito, ay napaatras na ang mga aswang. Kahit ang mga ibang gabunan na nakakubli sa kabahayan ay nagulat na rin sa kanilang nakita. Nagtakbuhan palayo ang mga aswang, pati na rin itong si Romero. Muli ay natakasan na naman niya si Boyong. Bumalik ang magtiyo sa bahay. Batid ni Randy ang pagkadismaya ng kanyang tiyuhin. Nagtimpla na lamang ito ng kape at inilapag sa tabi nito. Nagtungo agad ang bata sa mga kabayo. Nagpasalamat si Randy sa malaking tulong na nagawa ng mga ito, na kung kausapin niya ay animoy nakikipag-usap ito sa kapwa bata. Sa gabing iyon ay binigyan niya ng pangalan ang mga kabayo. Ang itim na kabayo ni Boyong ay tinawag niyang Boyboy at ang kanya naman ay Ranran. Dahil dito ay napangiti na lamang si Boyong. Hindi pa rin may kakaila talaga na isang bata pa rin ang mabagsik na antingerong inaatrasan ng mga gabunan. Maya-maya pa ay nasipat ni Randy itong si Asnar. Agad niya itong kinamusta. Maayos naman ang tikbalang at nangako itong hahanapin niya ang grupo ng mga gabunan sa tulong ng kanyang mga kalahi. Samantala, sa gabi ding iyon ay nagtungo si Romero sa bahay nila Randy. Mahimbing nang natutulog ang mag-anak. Nais ni Romero na makaganti sa ginawang pagsalakay ni Boyong. At sa pagkakataong ito ay kukuha ng buhay ang aswang na mandaragit. Batid ng aswang ang mga pangontra sa bahay na labis niyang kinaiinisan. Ang kailangan lang niya ay may aapak sa lupa upang madagit ito. Tahimik na gumapang ang aswang patungo sa kabilang bahay. At doon, nambulabog ang aswang. Pinagsisindak niya ang mga tao sa ilang kabahayan. Nagkagulo ang baryo at nagsilabasan ang mga kalalakihan na may dalang sulo. At umayon nga ang plano ng aswang dahil isa si Rudy sa mga lumabas. Natanaw rin ng aswang ang pamilya ni Rudy na nasa beranda na ng bahay. Masama man sa kanyang pakiramdam ang mga pangontra. Lumipad pataas ang aswang at bumulusok ito pababa. Winasak nito ang beranda ng bahay at sa kasamaang palad ay tumilapon si Romara. Dahil hindi makapaglakad ay nakadapa lang ito sa lupa na umiiyak. Kukunin na sana ni Anding ang anak, ngunit biglang dumapo ang aswang
at napaatras ang babae sa takot. Sabihin mo kay Boyong, ganti ko to sa pagwasak niya sa tahanan ko. Sambit dito ni Romero. Agad niyang dinampot si Romar at isinama sa paglipad. Nagsisisigaw si Anding ng madatnan ng mga kalalakihan. Niyakap agad ni Rudy ang asawa at tinanong kung ano ang nangyari. Dahil sa pagkabigla ay hindi agad nakapagsalita ang asawa na panay lamang ang pag-iyak. Makalipas ang ilang saglit ay may bumagsak sa kanilang bakuran. Pagwari nila ay si Romar na lasog-lasog na ang katawan. Sumigaw dito si Anding ng isang matinding sigaw. Hindi naman makapaniwala si Rudy sa kanyang nakita. Biglang nanumbalik ang mga sandaling nasaksihan niya ang ina habang nilalaba ng aswang. Napaluhod na lamang sa lupa itong si Rudy. Walang imik at tumutulo ang mga luha. Habang si Anding ay naglulupasay na sa bugso ng damdamin. Pilit naman na kinuha ng mga kapitbahay ang inang naghihinagpis. Kararating lang din ni Lolo Pasio at iyon na lamang ang kanyang nasaksihan. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ng matanda sa nakitang kalagayan ng kanyang apo. Kinabukasan ay nag-utos ang matanda na puntahan si Boyong upang ibalita ang nangyari. Samantala, umaga pa lang, habang nagluluto si Boyong ay gumagawa naman ng mga palaso itong si Randy. Nang matanaw nito ang isang lalaking nakasakay sa kabayo at nagmadaling bumaba at patakbong nagtungo sa kanila. Agad ibinalita ng lalaki ang nangyari sa kapatid ni Randy. Malakas ang hinala ni Boyong na si Romero ang may kagagawa nito, habang si Randy ay natulala sa kanyang nalaman. Ilang saglit pa ay nagmadaling kinuha ang sandata at agad sumakay kay Ranran. Sumunod na rin agad si Boyong. Dumating ang magtiyo na puno ng kalungkutan. Sa gilid ng bahay ay nakita ni Randy na gumagawa ng kabaong ang iilang kalalakihan. Mabagal na naglakad ang bata papasok ng bahay. Doon niya nadatnan ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na kuya na nakatakip na ng kumot. Akmang papanhik na sana sa bahay si Boyong, ngunit hinarang siya ni Rudy. Kuya, ipangako mo sa akin, nabuburahin mo sa mundo ang gumawa nito sa anak ko. Nagulat naman si Boyong dahil ang akala niya ay siya na naman ang sisisihin ni Rudy sa nangyayari. Nakumpirma din ni Boyong na si Romero ang umatake dahil sa mga salitang iniwanan nito kay Andeng. Sa galit ng bata ay naitarak niya ang itak sa lupa at sumigaw ito ng napakalakas. Hayop ka, Romero. Papatayin kitang demonyo ka. Paghihinagpis ng antingero. Mula sa hindi malamang direksyon ay biglang lumutang si Asnar na agad ikinatakot ng mga tao. Tinawag nito ang batang antingero. Sa pagharap ni Randy sa kaibigan ay sinabi ni Asnar na alam na nila kung saan ang bagong lungga ng mga aswang. Tumitig ang bata sa lupa at patuloy ang pagluha. Ilang segundo pa ay nagliwanag ang kanyang mutya. Mula sa bato
ay lumabas ang napakalakas na hangin. Kasunod nito ay ang pagbabaga ng mga mata ng bata. Agad sumakay ang bata kay Ranran at pinatakbo ng matulin. Sumunod naman si Boyong at naglaho na rin ang tikbalang. Halos 1 oras din bago narating ang itinuturong lugar ni Asnar. Kaibigang Asnar, itago mo sina Boyboy at Ranran. Habilin dito ng bata. Nagtataka naman si Asnar kung sino sina Boyboy at Ranran. Dahil wala naman siyang ibang nakita, ay ikinubli na lamang niya ang 2 kabayo. Abala ang mga aswang na nasa anyong tao na gumagawa ng panibagong tirahan. Mabilis naglakad si Randy patungo sa mga ito habang pinagpapana niya ang mga nilalang. Lahat ng natamaan ay naaagnas. Nagsitakbuhan at nagkagulo ang lahat. Habang umaatake rin sina Boyong at Asnar sa kabilang bahagi. Nagulantang naman ang mga gabunan. Hindi ito maganda para sa kanila dahil tirik na tirik pa ang araw. Nang maubos na ang palaso, ay pinagtataga naman ni Randy ang bawat aswang na naabutan niya. Pilit nitong hinahanap si Romero. Akmang papalipad na ang mandaragit, ay biglang lumitaw si Asnar at hinila ang paa nito at ibinalibag sa isang kubo. Dinaanan na lamang ni Randy ang mga gabunan at agad dinampot itong si Romero. Nang mahawakan niya ang aswang, ay laking gulat nito at takot na takot sa nagliliyab niyang mga mata. Inundayan ni Randy ng suntok ang aswang habang sumisigaw ito ng saklolo. Samantalang nagsili para na palayo ang mga kalahi nitong mandaragit hanggang sa binali na ni Randy ang mga pakpak nito at inihagis malapit kay Boyong. Nagtinginan ang dalawa at agad nilusob na ni Randy ang mga gabunan. Sa wakas, hinding-hindi ka na makakatakas sa aking demonyo ka. Galit na sambit ng binata. Walang patid na pinagsusuntok ni Boyong ang aswang. Sa bawat sapak nito ay ang mga alaala ng kanyang ina at ng pamangkin. Sinabayan ng mga luha ni Boyong ang bawat atake niya sa aswang. Kahit lupaypay na ang mga aswang, ay hindi tumigil ang antingero. Walang sandatang ginamit si Boyong dahil nais niyang sa kamay niya mismo mawalan ng buhay ang aswang na pumaslang sa kanyang ina at pamangkin. Bilang panghuling atake ni Boyong, ay hinila niya ang ulo ng aswang hanggang sa mapigtas ito at humiwalay sa katawan. Samantala, hindi naman mapakali ang mga gabunan sa pag-atake ng batang antingero. Takot silang matamaan ng sandata nito dahil tiyak na ang kanilang kamatayan. May iilang asbo, mandaragit at gabunan na nakatakas. Pero sa digmaang iyon ay ganap na naramdaman ni Boyong ang tagumpay dahil sa wakas ay napatay niya na si Romero. Iniwan nila ang lugar na tinupok ng apoy. Nagpapasalamat naman ang bata kay Asnar dahil sa malaking tulong nito. Hindi talaga nasusukat ang kakayahan at kabayanihan ng isang nilalang sa edad at karanasan nito. Gaya ni Randy na sa edad na 14 ay kinatatakutan na ng mga aswang. Isipin nyo na lang mga kabaryo, kahit ang gabunan
ay takot sa batang antingero. Hanggang dito na lang ang kwento mga kabaryo. Naway, may natutunan kayo sa kwento ni Randy. Okay mga kabaryo, kamusta? Bali, hanggang doon na lang yung kwento ni Randy, no? Bali, naging okay naman sila. Hindi ko lang alam ba't pinutol nung nagpadala sa atin, no? May nabuhay namang mga gabon. Alam naman natin na hanggang ngayon may nabubuhay, no? Pero, eto opinion ko sa kwento. Bali, umpisa natin sa una. Grabe, no? Hindi ko alam, parang may part to, no? Parang si Pipito. Kasi mangingisda rin to si Rudy, yung tatay ni Randy. Pero, yun nga, hindi ko lang, parang nahambing ko lang naman. Pero, grabe to. Sino ang namangha? Isipin nyo, ha? Mutya ng perlas ng kadiliman. Grabe, nakakapangilabot. First time ko tong marinig sa kwento natin. Saka sa, hindi ko alam kung dito lang sa channel natin to. Ewan ko sa iba. Pero first time talaga to. Grabe tong mutya na to. Perlas ng kadiliman. Diba? Hindi ko alam. Kasi nga, isipin nyo, yung mutya kasi is more on, titingnan nyo naman, perlas ng kadiliman. So, nahanay talaga to sa kaliwa, no? Pero sabi nga nung lolo ni Randy na pwede tong pagsamahin, no? Kaliwa kanan. Yun nga lang, nasa sayo kung saan ka papanig, kung kabutihan mo ba gagamitin o kasamaan. Kasi parehas gagana eh. Diba? Isipin mo na lang kung gabunan ng nakakuha ng perlas na to. Diba? Sobrang lakas. Kasi pati si Boyong na, mutya ng kalamansi yung kay Boyong. Kaya lang, sa sinabi rito sa kwento, masasabi kong mas nangingibabaw yung perlas ng kadiliman kaysa sa mutya ng kalamansi. Kung ako lang naman tatanungin pero hindi ko naman totally alam, no? Base lang dito sa kwento. Kasi grabe, ang lakas, no? Saka yun nga, sana parang yun lang, may part na malungkot kasi namatay yung utol niya, si Romar. Kasi yung utol ni Randy is may polio, no? Nabanggit naman natin sa unang part ng kwento. May polio. So, yung polio, alam naman ng karamihan hindi naman totally pilay, no? Talagang maliit yung paa. Syempre, imbalance yung kalalabasan. May hirapan talaga maglakad. No? Hindi ko rin alam kung paano yung treatment sa ganito. Sana lang, inalam ni Randy kung kaya bang mapagaling ng mutya ng perlas ng kadiliman yung sakit ni Romar, no? Yun sana. Pero hindi natin, kasi wala rin namatay rin tong si Romar. So, grabe rin yung sakit na naramdaman nila, di ba? Biruin yun. Ang punot dulo pala nito is si Romero talaga na mandaragit lang, Mandaragit lang. Ewan ko lang din, no? But, kasi si Lolo Pasio, ito rin tanong din sa akin to mga kabaryo. Si Lolo Pasio kasi albularyo, no? So, feeling ko may alam din to. Ewan ko lang bakit hindi niya nahuli tong si Romero, no? Kasi nga asawa ni Lolo Pasio yung namatay, no? Baka malito kayo. Si Randy yung anak ni Rudy at ni Andeng. Si Romar yung utol niya, yung may sakit. Tapos si Boyong yung kapatid ni Rudy. Panganay ito, no? Kasi kuya nga yung tawag niya. Grabe. Napakalakas. Saka yung nagliliyab na yung grabe yun, hindi ko ma-explain yun kung paano yun, na hindi mo mahawakan yung mutya. Parang talaga, no? Kumbaga, nakakonsagra sa'yo mismo yung mutya. Isipin mo yun. Kumbaga, ikaw lang yung may kakayahan na umawak nun. Dun pa lang, talagang para sa'yo talaga, no? Medyo, yun, malungkot lang. May namatay na naman na karakter na sa bida natin. Pero, masaya ako kasi, nagamit ni Randy sa tama, no? Kasi nga hindi niya naman ginamit sa masama. So, ang ginawa niya lang parang tugisin tong si Romero.
sumabay na lang tong gabunan, no? Hindi lang natin alam kung anong klase tong gabunan kasi may mga ganun di ba? So, yun, nabanggit naman mandaragit, tapos alan, saka mga asbo. May tik-tik din, no? So, hindi pala siya manananggal. So, ang term pala nito is mandaragit, no? Sa mga nakakalam. Grabe, ang dami nating matututunan sa kwentong to, no? Yun nga, sinasabi rito na wag tayong bumase sa edad ng tao o kakayahan, no? O yung karanasan. Kasi nga, isipin nyo naman, 14 anyos kinakatakutan ng mga gabunan. Diba? Saka yung palaso na gawa sa bagakay. Tapos ang galing lang nung mutya ng perlas ng kadiliman. Parang sumasanib siya rito sa sandata na gamit ng may tangan. Grabe yun. Doon pa lang napamangha na ako. So, wala na. Ano pa ba? Meron pa bang dapat explain? So, siguro, ang kailangan dito yung komento nyo na talaga sa buong kwento natin. So,